Naalala ko na umupo si Marcos, parang nasa 40 pesos yung binibili namin bigas mismo. Pero ngayon po, nasa 64 na. No? Kaya ang laki talaga ng inabante, yung 20 pesos na per kilo. Yun yung itinaas nung bigas simula nang umupo si Marcos Jr. Tapos noon po, yung itlog, makakabili ka ng 20 pesos, 4 na piraso. Ngayon sa community, 11 pesos na ho ang isang itlog. So paano na talaga mapagkakasya? Kahit na sabihin mong may dinagdag na sahod na 35 pesos, po yan napakalayo dun sa pangangailangan ng pamilya. Ngayon pa na dahil nga nagtaasan na yung lahat, dahil sa patuloy na pagtaas din ng presyo ng langis, edi tumaas din po yung bayarin sa tubig, sa kuryente, tapos pamasahe, talagang burden na burden para sa mga maralita ho yung mga ganyan. Sinasabayan pa nung patuloy na mga demolisyon at mararahas na mga demolisyon sa komunidad na nagdadagdag ng binabalikat ng mga maralita. Tapos karugtong pa ho niyan, syempre yung kawalan din ng kabuhayan. No? Kasi sabi nga namin, hindi naman po employed ang mga maralita, mga informal workers karamihan sa amin, ambulant vendors. Pero kakaharap siya ng mga clearing operation, yung mga pinangutang nilang puhunan, nababaliwala kasi kukunin ng mga nasa clearing operation. Tapos, kaya paano ho makaka-coop up yung mga maralita doon sa kahirapang dinadanas kung mismo yung gobyerno natin na dapat tumutuwang sa kanya ay hindi nagagawa yung responsibilidad. Bagkos, nagiging pasanin ng tao na magsarili ka, kumilos para mabuhay ka. Pero kahit na gusto mong marangal na mabuhay, ganito naman po yung nangyayari, no? Patuloy yung mga kahirapan. Lalo na po, magpapasok ka na rin sa 29. Pero hanggang ngayon po, marami pa sa mga nanay yung hindi pa nakakabili ng mga gamit sa kanilang mga anak para sa pag-aaral. Dahil nga po, imaginein mo naman yung gastusin. Parang ang hirap pagkasyahin nung kinikita ng mga tatay. O kahit na sabihin mong may mga trabaho po yan sa pabrika, sa pagawaan, yung 610, tapos magiging 645. Saan po talaga aabot itong halagang ito para ipang-suporta doon sa pangangailangan ng buong pamilya. Yung isa lang, syempre yung panawagan po para doon sa pagtataas ng sahod ng manggagawa, yung maging family living wage po talaga yung antas niya, tapos matanggal yung mga regional wage board kasi parehas lang naman po yung bibilhin sa Luzon, Visayas, Mindanao, pero iba-iba yung sahod ng mga manggagawa kaya nako-congest ka sa Metro Manila, no? Dahil sa kagustuhan natin na kayanin talaga masuportahan yung pang-araw-araw na gastusin. Tapos syempre, yung babalikan ko po na magamit talaga yung pondo ng bayan para sa mga serbisyong kailangan ng mamamayang Pilipino. Pondohan talaga yung syempre yung sa pangkalusugan, sa agrikultura natin, lalong-lalo na sa pabahay, at saka dun sa edukasyon nga. Kasi yun talaga yung mga nais na minimiti talaga ng mga magulang. No? Kaya kung ganito po yung masusundan, sa tingin natin, malilesen na po yung krisis ng kagutuman at kahirapan. Pero hanggat hindi talaga tinitignan para magserbisyo sa mamamayan, yung mga polisiya, mananatiling hugkang yung mga gagawin kahit ng Kongreso at Senado natin.